Isang sandali sa lugar ng Sapporo Station, makikita ang mga nasusunog na gusali likha ng mga halimaw. Sa ibaba nito ay maraming halimaw ang nagwawala at nakikipaglaban sa mga tao. Gumamit ng demonic energy sa mga kamay si Echidna sabay ipinang-atake sa mga halimaw. Nalaslas ang mga katawan ng mga halimaw na pasugod kay Echidna ay ang iba naman ay nawalan ng hininga dahil sa pagka-suffocate sa panang-atake ni Echidna. Sa gilid ay nakatayo lang si Kangwo at Sola habang pinapanood ang pakikipaglaban ni Wayne at kasama nito sa Demon Golem na nagmula sa ikalawang palapag ng Hell. At sina Yungjo at Yanmo ay matyaga nakikipaglaban sa anong may tatlong ulo na tinatawag na Cerberus na nagmula sa ikatlong palapag ng Hell. Galit na sinigawan ni Yanjo ang ating bida na kung bakit ito nakatayo lang at hindi sila tinutulungan. Dahil doon ay sinabi ni Kangwo kay Sola na kung pwede siya nitong bigyang ng Graceful Light buff, na agad namang ginawa ni Sola. May lumabas na notification na nakatanggap siya ng Graceful Light, ang kanyang physical at magic defense ay tumaas ng 300. At ang kanyang unique stat na demonic energy ay tumaas ng 3. Natuwa si Kangwo habang nakatingin sa mga kamay, dahil gaya ng inaasahan niya malaki ang tulong sa kanya ng Graceful Light buff ni Sola. Ngayon ang kanyang demonic energy ay tumaas na ng 106. Naghanda na si Kangwo ng kanyang pangmalakasang stance para subukan ang isang bagay. Inactivate niya ang Authority of Hellfire at Authority of Spallation. May namang malakas na kapangyarihan sa kanyang mga kamay sabay ipinang-atake sa mga demon na mula sa MP Erno. Sa kalas ay napaupo si Yanmo at napatikip na lang si Yanjo, samantalang natupok ang Cerberus. Napangiwi si Yanjo ng pagmumukha dahil sa napakalakas na mapangwasak na kapangyarihang iyon. Matapos nun ay galit na naman si Yanjo sa ating bida. Sabay sinigawan si Kangwo at Sola, sabay tanong na kung nawawala na ba sa katinuan ang dalawa. Dagdag pa ni Yanjo na paano ni Kangwo nagagamit ang ganong teknik sa tabi ng mga tao sa paligid nito. Di lang iyon pinansin ng ating bida, bagkus pagmamakaing sinabi niya kay Sola na perpekto ito para sa ganong tangkolan. Natuwa si Sola dahil binati siya ni Kangwo, dahil sa buff nito ay kaya nilang makalikha ng napakalakas na kapangyarihan. Maya-maya ay nakaramdam si Kangwo ng pakiramdam na hindi siya komportable. Ayon sa nakaraan, noong isinasagawa ang plano, habang nagpaliwanag si Fog-Eye Motorayama, sinabi nito sa Sapporo Station ay puno ng mga demon cultist. At ang plano niya ay hahatiin sila sa dalawang grupo, ang Team Korea at Team Japan. Paliwanag pa ni Fog-Eye Motorayama na hindi alam ng mga demon cultist na may mga taga-Korea dito kaya siguradong magugulat ang mga ito. Kaya makukuha nila ang kalamangan sa pagkakataong iyon. Mungkahi pa ni Fog-Eye Motorayama na ang pipigil sa mga demon cult na isagawa ang mga plano nito ay siya lamang. Tanong ni Lieutenant General Jiang Yanjie na kung mag-isa lang ito. Sagot ni Fog-Eye Motorayama na malamang mag-isa lang siya dahil ayaw niyang iwan sa mga taga-Korea ang mahirap na tungkulin na iyon. Pagyayabang pa nito na tanging siya lang ang gagampan sa tungkuling iyon. Naiinis ang ating bida matapos maalala ang kaiabangan ni Fog-Eye Motorayama habang iniisip kung saan magtatanggo ang taong iyon. Sa isang banda galit na galit si Yanjo dahil hindi man lang siya pinapansin ng ating bida. Naisip ni Kangwo na kailangan nilang malaman ang eksaktong lugar ng pinaggaganapan ng seremonya ng mga demonic cult. Para mapigilan ng mas maagap ang mga ito, maya-maya ay nagkaroon ng malakas na atake ng hangin mula sa taas ng gusali, nalikha ng kapangyarihan ni Fog-Eye Motorayama. Matapos makita nila ang ginawa ni Rayama ay binaliwala lang iyon ni Kangwo habang iniisip na kumukuha lamang ng atensyon ang taong iyon para ipaalam na nakarating na ito. Kaya napag-desisyonan niyang sundan iyon. Gumamit na naman si Kangwo ng kanyang demonic energy sabay inactivate ang kanyang Mangekyo Sharingan. Para makita ang buong kapaligiran at malaman kung nasaan si Fog-Eye Motorayama. Maya-maya ay nakita niya si Rayama na tumatakbo sa gitna ng mga halimaw, sabay ginamit nito ang Mythical Eye para atakihin ang mga demon monster. Sa lakas ng kapangyarihan ng Mythical Eye nito ay bawat madaan na demon monster ay namamatay at tulugyang bumubulagta sa sahig ng walang kalaban-laban. Maya-maya ay may napansin siyang kakaiba kaya nasabi niya na ganun pala ang nangyari. Tanong ng dalawa na anong ibig sabihin ni Kangwo at anong sinasabi nito, at sabihin sa kanila, itinaas ni Kangwo ang kanyang kanang kamay. Sabay inactivate ang Authority of Divine Power,
plus Authority of Destructive Void. Sinuntok niya ng napakalakas ang sahig nang wala man lang paabi sa dalawa. Sa lakas ng impact ay nawasak ang sahig at nagsanhi ng pagbitik sa paligid. Sa sobrang gulat ni Yanjo ay nasabi na lang nito sa ating bida na kung anong ginagawa nito at kung nababaliw na ba ito. Lumikha ng malaking butas ang suntok ni Kang Wo at sa parteng ibaba ito ay nakakita sila ng dalawang tao sa di kalayuan. Nagulat ang dalawang demon cult, at tanong ng mga nakamaskara na sino ang mga ito. At paano sila natukoy? Ngumiti ng pademonyo ang ating bida dahil tama ang kanyang hinala na may mga demon cult sa ilalim, habang ang dalawang babae sa likod ay handa ng makipaglaban. Nagkalat sa sahig ang maskara ng mga nakahandusay na demonic order, habang si Kang Wo ay walang emosyong nakatayo sa unahan ng mga ito. Patakbo namang papalapit si Yunjon at Sola na halata ang pagmamadali dahil sa pag-aalala sa ating bida. Nang tuluyang makalapit masayang binati ni Yunjon si Kang Wo, dahil nagawa nitong mahanap ang pinagtatagwan ng demonic order. Mungkahi pa ni Yunjon na magkakasama na silang puntahan ang lungga ng mga ito, habang si Sola ay nagpahayag din na nais niyang sumama. Napakunot naman ang kanilang noo nang marinig na sabihin ni Kang Wo, na wala siyang isasama sinuman sa dalawang babae. Ayon kay Kang Wo meron pang natitirang mga halimaw kaya't may dapat maiwan sa ibabaw upang asikasuhin ito. Hindi na nagawang tumutol pa ng dalawa, dahil alam nilang desidido si Kang Wo sa kanyang desisyon. Bago pa man makaalis si Kang Wo mabilis na lumapit si Echidna kasunod ang pagtawag sa pangalan ng ating bida. Paalala ni Echidna kay Kang Wo na hindi nito maaring muling gamitin ang mapanganib na atake na ginawa ni Kang Wo noon. Dagdag pang hiling ni Echidna na ay pangako ito sa kanya ng ating bida. Alam ni Kang Wo na ang tinutukoy ng batang Echidna ay ang paggamit niya noon ng pandemonium, na isang lubhang mapanganib na atake. Tumango si Kang Wo bilang sagot sa hiling ni Echidna, dahil nasa isip niyang hindi kakailanganin ang paggamit ng pandemonium sa laban na haharapin. Matapos ito ginamit niya ang Authority of Heaven upang mabilis na makaalis sa lugar. Pinagpapatay ni Kang Wo ang bawat demonic order na madaanan ng walang kahirap-hirap. Nasabi pa niya sa sarili na ang mga demonic order na nakaharap ay hindi kasing lakas ng demonic order na nakaharap sa Korea. Pansin naman ni Kang Wo ang pagiging determinado ng mga ito, dahil nagawang isugad ang sariling buhay mapigilan lamang siyang makalampas. Matapos ang ilang minutong pag-iikot na pagtanto ni Kang Wo kung bakit ganoon na lamang ang pagpipigil na ginagawa ng mga demonic order na nakaharap upang hindi siya makapasok. Narinig niya ang ingay ng animoy nagpupuring mga nilalang, mula sa isang taging lugar sa ilalim. Rinig niyang sinabi ng isang dumating na ang araw na matagal na nilang pinakaaantay, ang makausap at makasama ng harapan ang kanilang goddess na sa computer screen lang nakikita noon. Nagsisigawan namang nagsasaya ang iba pang nakamaskarang demonic order, habang malakas na sinasabing ito na ang katuparan ng kanilang layunin at pinaniniwalaan. Nakataas ang mga kamay ng isang lalaking nakamaskara habang direktang nakatapat ang palad sa papabukas na gate. Ayon sa Lekaki ang planong demon na isummon ay walang iba kundi ang succubus queen na si Lilith. Sabay-sabay namang nagpupunyagi at malakas na sumisigaw ang mga alagad upang i-cheer ang kanilang cardinal na tinawag nilang Akiyama. Pahayag pa ng ilan na maaari na silang mamatay nang walang pinagsisisihan. Nang mapansin ng isang alagad ang pagpasok ng nakatikip ang nasusulo sa liwanag na si Kang Wo, agad niya itong ipinagbigay alam sa nakakataas na merong nakapasok na kalaban sa kanilang kuta. Mapang-asar namang sinabi ng ating bida na ituloy lang ng mga ito ang ginagawa, dahil kailangan pa din niya ng oras upang makapag-isip. Bahagyang inalis ni Kang Wo ang tabon na kamay sa mata, sa kamariing pinagmasdan ang mga demonic order na nasa harap. Taliwas sa kanyang inaasahan ang tumambad sa harapan, dahil ang nasa isip na makikita ay mas madilim at puno ng kasakimang demonic order. Nagsalita naman mula sa harap ang isang alagad at sinabing ipaubaya na sa kanila ang paglipot sa ating bida, saka iminungkahi na ipagpatuloy ng cardinal ang summoning ritual. Habang hawak naman ng cardinal ang rattle na may simbolo ng mukha ni Lilith, marahan itong naglakad paunahan saka sinabing hindi niya hahayaang ang mga alagad lang ang makipaglaban. Nanlaki naman ang mata ng ating bida nang marinig ang sinabi ni Cardinal Akiyamang namumukadkad ang pag-ibig sa gitna ng pang-aapi at krisis. Dagdag pa nito na ang pag-ibig ang dahilan kung bakit kailangang ipaglaban ang nasimulan kasunod ang mariing paghatak sa hawak na rattle,
habang ang mga alagad ay pasigaw na sumasang-ayon sa bawat sabihin nito. Ang matabang lalaking nagsalita ay ang Cardinal ng Demonic Order sa Japan na si Cardinal Akiyama Ichiro. Matapos marinig ang lahat ng ito, may pagtatakang naitanong ni Kangwo, kung ano ang dahilan ng mga ito, bakit nais i-summon ang Succubus Queen. Tumatawang sagot naman ng Cardinal na halata naman ang malalim nilang dahilan. Ayon sa kanya, si Lilith ay ang ultimate fantasy ng mga kalalakihan. Hindi makapaniwalang napayuko si Kangwo dahil sa narinig na dahilan, saka itinanong sa mga Demonic Order na kaharap kung talagang naniniwala ang mga itong kaakit-akit ang Succubus Queen. Sagot naman ni Cardinal Akiyama na iyon lang ang tanging pinaniniwalaan nila, kasunod ang malakas na pagtawa. Bago pa man matapos ang sasabihin ng Cardinal, mabilis itong sinugod ni Kangwo gamit ang Authority of Speed sa kamalakas na binigwasan. Dahil sa galit na kanina pa pinipigilang kumawala, nagawa niyang mapatamba sa pamamagitan lang ng isang atake ang Cardinal. Gulat na napalingon naman ang mga alagad sa tumilapong si Akiyama. Hindi makaimik ang mga ito dahil sa mabilis na pangyayari. Matapos mapatamba ang Cardinal, marahang naglakad papalapit ang ating bida sa kinaroroonan nito, saka nakayukong sinabi na huwag nitong maliitin ang hell. Halos umulo ang kanyang mga mata dahil sa galit matapos mapagtanto na ang tanging iniisip lang ng Demonic Order na nasa harap ay ang bagay na nasa pagitan ng kanilang hita. Matapos malaman ang dahilan kaya nais i-summon ng mga ito ang magalamay niyang asawa. Mabilis na hamarang paunahan ng mga alagad upang protektahan mula sa papalapit na si Kangwo ang kanilang nakahandusay na Cardinal. Isa-isa niyang binigwasan ng suntok ang hamarang na mga alagad na agad namang nawawalan ng malay. Bago pa tuluyang malagas ang kanyang mga alagad, mabilis na bumangon sa kamalakas na sumigaw ang Cardinal. Ayon sa kanya, hindi kakayanin ng mga ating bida, kaya't mautoridad na inutusan na tumakas na ang mga ito at iwan na siya. Bago pa man makapagsambit ng mga salita ng pagtutol ang mga alagad, animoy isang bayani na sinabi ng Cardinal na kahit ikamete niya ang pakikipaglaban na iyon, mananatiling buhay ang kanilang mga hiling at pinaniniwalaanan. Matapos itong marinig, mangiyak-ngiyak ang mga alagad nitong animoy nakarinig ng pamamaalam katulad ng nasa pelikula. Halos hindi naman makayanan ni Kangwo ang nakakasukang senaryo sa harap, kaya't napamura na lang sa isip at nasabing paano naging pinaniniwalaan ang pangangidnap ng tao. Napasigaw naman sa galit ang Cardinal nang marinig ito, saka sinabing walang karapatan ang ating bida na kutsain ang kanilang pinaniniwalaan. Natigilan naman ito nang magsalita si Kangwo at sabihin na, kung ganoon kahalaga sa Cardinal ang pananampalataya nito ay maging handa ito sa nalalapit na kamatayan. Kasunod nito, sabay-sabay na inactivate ni Kangwo ang Authority of Blade, Authority of Explosion at Authority of Slaughter. Nagliwanag dahil sa apoy na bumabalot sa armas ang buong paligid matapos itong pakawalan ni Kangwo direktang patungo sa Fisher. Mabilis ang kilos ng lumilipad at nagliliwanag ng espada, ngunit nang mapagtanto ng Demonic Order ang planong atake ni Kangwo sa Fisher. Walang pag-aalinlangang iniharang ni Akiyama Ichiro ang kanyang sarili, dahilan upang direktang tumama sa kanyang katawan ang napakalakas na puwersa ng nagliliwanag na armas. Napasukan ng dugo ang matabang Cardinal dahil sa lakas ng pinsalang natamo, saka muling nawala ng malay at dahan-daang bumagsak sa sahig. Tarantang napasigaw naman ang mga alagad matapos makita ang nakahandusay at dagwang nilang Cardinal at nagkakagulong hindi malaman kung ano ang susunod na hakbang na gagawin. Sa kabilang banda, mahinang napamura naman ang isang alagad na nasa unahan sa kaumaban, at inutos sa mga kasamahang ialis na sa lugar ang kanilang Cardinal at siya na ang bahala sa ating bida. Habang si Kangwo naman ay kasalukuyang walang imak na nakayuko. Nang iangat ni Kangwo ang kanyang mukha, bakas ang pandidilim sa aura nito, saka may pagbabantang inutos sa lalaking umalis na ang mga ito sa daraanan niya. Tarantang nagtakbuhan naman ang mga Demonic Order kasama ang walang malay nilang Cardinal, dahil sa oportunidad na natanggap na makatakas. Kahit matindi ang pagnanais ni Kangwo na patayin ang lahat ng Demonic Order, ayon sa kanya ay mas mahalaga sa ngayon na mapigilan niya ang tuluyang pagbubukas ng Fisher bago pa magpakita at lumabas mula roon ang Succubus Queen. Dahil sa kakulangan ng oras, hinayaan niyang makatakas at makalayo ang mga bastardong Demonic Order. Matapos ito, agad niyang ginamit ang Authority of Heaven saka mabilis na lumipad at masuring sandaling tiningnan ang Fisher. Gamit ang pinagsamang lakas at kapangyarihan ng Infernal Crystal at ng Authority of Fortitude, buong puwersa niyang sinubukang isara ang Fisher.
Nakangising ng lalaki naman ang mga mata ni Kangwo nang magsimulang umabant ng uati-utay pusara ang malaking bitik, ngunit natigilan siya nang may maramdamang pumulupot sa kanyang katawan mula sa fissure. Ilang sandali niyang pinakiramdaman kung ano ang bagay na pumupulupot sa kanyang katawan, na mukhang pamilyar sa kanyang pakiramdam. At nang mapagtanto ang parehong pakiramdam ng galamay ng succubus queen na palaging yumayakap sa kanya sa hell, nagdudumali niyang pilit na isinara ang fissure. Naglabasan sa bungad ng bitik ang mga galamay ni Lilith na pilit inaabot ang nandidiri nating bida, saka narinig ni Kangwo ang salita nitong sinabi na malapit na siya sa kanyang king. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Kangwo at halatang nangilabot dahil sa nakita na tangkang paglabas ng magalamay na asawa. Malakas namang utos niya dito na huwag nang subukan pang lumabas sa fissure, habang halata ang kabadong boses at malamig na pinagpapawisan. Dahil sa mga tentacles na nagpupumilit makalabas, nahihirapan si Kangwo na maisara ng tuluyan ang fissure. Sa gitna ng pagngingit-ngit ng ngipin dahil sa hirap na isip niyang gamitin ang pandemonium, dahil nararamdaman niyang unti-unti nang nauubos ang kapangyarihan ng kanyang infernal crystal. Ngunit natigilan siya sa binabalak ng maalala ang pangakong binitawan sa nag-aalalang si Echidna. Disidido si Kangwo na hindi muling makita ang magalamay na asawa, ngunit ayaw din niyang ilagay ang sariling buhay sa alanganin. Matapos ang pag-iisip na iyon, walang pag-aalinlangang sinabi ni Kangwo na ang tangi lang niyang magagawa ay gawin ang lahat ng makakaya. Kasunod nito, mabilis niyang pinakawalan ang authority of gluttony, na unti-unting humigop sa energy ng fissure. At dahil gawa ang fissure sa infernal energy, gamit ang energying nahigop ng gluttony na gawa ni Kangwo na makalikha ng panibahong infernal crystal. Kasabay nito ipinagbigay alam ng notification na natapos na ni Kangwo ang pinakahuling kondisyon upang maging isang extreme infernal being. Ayon sa notification, ang pagiging extreme infernal being ay ang pinakaunang hakbang upang maging isang demon god. Matapos ma-achieve ni Kangwo ang tatlong kondisyon at maging isang ganap na extreme infernal being, ipinagbigay alam ng notification ang nalalapit niyang pag-transform matapos magkapira-piraso ang ginawang infernal crystal. Wala pang ilang segundo ang nakakalipas, makikitang namumula ang mga matabing ating bida, habang bakas ang malademonyo at nakakasindak nitong aura. Bagaman hindi inaasahan ni Kangwo ang pag-transform na naganap, naisip niyang maganda itong oportunidad upang maisara ang nang mabilis ang fissure. Malademonyo pangunisi ang ating bida matapos mabuo sa isip ang napakagandang plano. Ipinag-date ni Kangwo ang kanyang palad kasunod na buong determinadong maisakatuparan ang naisip na paraan. Dahil sa matinding pagnanais na maisara ang fissure, mariing pinagkayam ng ating bida ang kanyang mga palad, at mabilis na pinakawalan ang naipong infernal energy sa isang direksyon. Pagod na pagod si Kangwo matapos ng matinding pakikipagsapalaran sa bitik, masaraduhan lang para di makalabas si Lilith, lumitaw ang notification na ang extreme demonic energy body niya ay tuluyan ng nagpalad. At ang kanyang stat ay tumaas ng 5. Habang nakatitig sa palad ay nararamdaman niya na ang kapangyarihan mula sa demonic energy stone ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. May lumabas pa na notification na lumitaw na ang kanyang ika-6 na awakening. Masayang-masaya si Kangwo dahil ang ika-6 na awakening na hindi niya nakita noon ay makikita na niya ngayon. Ayon sa notification na ang kanyang ika-6 na awakening ay ang demonic art of creation, may rank na SS. Ang epekto nito ay makakagawa siya ng equipment gamit ang authority. Mas maraming authority ang gagamitin sa paggawa ng equipment, ay mas malakas na item ang magagawa. Para makagawa ng equipment na myth rank o mas mataas pa ay, kailangang maglaan ng mga sangkap na kapantay ng rank. Naisip ni Kangwo na kinakailangan ng myth rank item para makagawa ng equipment, pero ang tanging pinakamalakas na item na mayroon siya ay legendary. Naisip pa niya na kung myth item ang kailangan ay baka ang Maiden of Skies ay makakagawa ng myth rank item gamit ang possession power nito. Habang nasa harap ni Kangwo ng Maiden of Skies ay naalala niya na ito ang lumikha ng myth rank item na gamit ng world ranker na si Fujimoto Ryuma. Sinabi ni Kangwo na bago ang lahat ay kailangan muna niyang iligtas ang Maiden bago gumawa ng panibagong hakbang. Biglang sumabog ang itaas na bahagi gusali, sabay nagpakita si Fujimoto Ryuma sa ating bida habang lumulutang sa ere, nakangiting nagtanong si Ryuma sa ating bida na kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Dagdag pa ni Fujimoto Ryuma na ang lugar na ito ay hindi naka-assign para sa Korean,
Sabay tanong na kung bakit naririto ang ating bida. Sagot ni Kang Wu na gaya ng nakikita nito na walang malay ang babae. Habang kalong ang maiden ay nakangiting sinabi ni Kang Wu na naparito siya para iligtas ang walang malay na maiden.